Afternoon, everyone, especially to you, ma'am. So, our topic is all about deontological ethics. So, deontological ethics in a philosophy, ethical theories that place special emphasis in the relationship between duty and the morality of human actions. So, Mr. Kant believed that ethical actions follow universal moral laws such as don't lie, don't steal, and don't cheat. So, later on, I will discuss the main point of the deontological ethics. But first, we proceed to the historical origin of deontological ethics. So, early beginning of human civilization. From the start pa daw, so early beginning of human civilization is the power of the chief and king and also God given unconditionally. So, ibig sabihin walang pag-aalinlangan na maghatag sila og batas. Sa una man gud kay ang naay power is ang mga hari o katong mga pinuno o katong mga dato. So, sila ang naay rights na maghatag og batas. Then, wala kay rights na questionon ang ilahang power and ilahang rule. Himo na rule. So, that's why importante ang education for now. Kay ang education man good is mauna siya ang naghatag sa ato ang fairness. Tas ang power sa mga pinuno kay murag nabawasan kay karon ang mga tao is naa na may kaalaman kibali about sa mga palibot and naa na sila knowledge about pagsabot sa isa ka butang. So the command or edict of the commands or edict of one's in authority and power. So ang mga sugo daw or kanang mga rules or kanang mga kautusan sa mga naay authority or naay mga power is ginaobey daw without questioning, without pagtutol, bisag mali ang ilahang mga pamalakad. So, ang word nila is maugyod ang batas. Sa una, early beginning pa. So, the main point of deontological, from the word din or dion means obligation or simply duty o kaning tungkulin. So, deontology says na ang tama o ang mali ng isa ka actions ay wala daw nagabase sa result. Ang main focus daw na deontology is if you follow the rules and the principles. So, unlike kay utilitarianism na nag-focus siya sa result sa isa ka actions. Kani siya is wala siya nagahatag og base sa maong resulta sa maong actions. So, ang main point lang gayon ni deontological is need lang nato as a human na mo follow sa rules even though dili sa yun. Kay obligasyon na nato ni na mga tao. So, example, obligasyon. Example is huwag magsinungaling or kanang igalang mo ang ibang tao. So, maunang imong obligation as a human. So, principles ni siya na dapat sundo nato. Kay obligasyon man nato ning mga tao. So, the main point aning deontological is maghatag ka o kaning actions or magbuhat kag actions na obligado nimo. Even though dili sa yun, buhaton gyud nimo kay obligasyon gyud nimo na igalang ang mga tao. Then next is theory. Theory philosophy, act or conduct is considered good or right ng one action na wala gibase sa outcomes or sa result, kundi nagbase ang deontological kung
ngano ni gibuhat na actions. So if na isa ka tao nga kibali gibuhat niya ang isa ka action tungod kay iya man na tungkulin or moral obligation na niya, bisag ang resulta ato na action is dili maayo, kina-consider gihapon to siya nga maayo or tama tungod kay iya halagi obligasyon. So example, naay isa ka pulis nakapatay siya og kriminal or kaning rapist. Pero mali to siya para sa uban labaw na sa Bible. Kay according sa Bible is bawal ta mokitil og kinabuhi sa isa ka tao. Pero kay diri kay deontological, kina-consider to siya na tama tungod kay tungkulin sa isa ka pulis na protektahan ang iyahang kapwa tao. So, sa deontological, gina-consider siya nga maayo. So, the next one is emphasis. So, importante gid kaayo ang obligation ng isa ka tao. So, example, na isa ka doktor niskwela gyud siya og maayo para sa iyahang pasyente, para makapaayo siya sa iyahang mga pasyente. Because of his duty, tungod sa iyahang mga obligasyon. So, gibuhat niya ang tanan niyang makaya as a doctor. So, even ang patient is wala totally good na ayo, at least gibuhat niya kung unsay iyang obligation or iyahang tungkulin. So, wala naga-base sa outcome or sa result. At least gihimo gid nimo ang imuhang obligation. So, diyon or duty ethics, wala siya naga-base sa outcomes. Mao ni siya ang kibali summary sa deontological. Wala siya nagalantaw sa outcomes. Unlike kay utilitarianism na nagalantaw siya sa result if tama ba or mali. So, ang mga tao is need yun ang moral na batas o obligation. So, dili kay maka-benefits lang ta, naman kay ubang tao is matabang lang sila sa uban tungod kay maka-benefits sila. Kundi sa deontological, matabang ta sa ubang tao tungod kay obligasyon nato sila natabangan or igalang or irespeto. So, Mr. Kant, one of the most influential philosopher of all times. Because si Immanuel Kant gyud ang nagpalawak kibali sa kaalaman sa mga tao about sa mga obligation or about sa obligasyon sa moral. So dako ang influence ni Kant sa mga philosophies na nisunod na mga generations sa iya until now. Kay padayon gihapon nila gina pag-aralan or gina research ang moral obligation until now na contribution ni Kant. So dako gyud kaayo og influence si Kant sa mga tao, kay si Kant man ang kibali murag na open sa mga tao kung unsa gyud ay ang rule as a human. So we're done, and that's all.